Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-angels. Um, Today is about, ano naman po tayo ngayon? Love reading. Okay, so love reading po tayo ngayon. Okay, so now, syempre, bago ko pumpisahan ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng nag-subscribe, sa lahat po ng new subscribers, at sa lahat po ng patuloy po na nanonood or nakikinig po ng ating YouTube channel na kahit po paminsan-minsan is talagang mahina po ang audio or boses ko po, no? By the way, ako nga po pala si Angel Whisper 11, ang tagapaghatid po namin sa inyo mula po sa Divine. Nagpapasalamat po ako dahil ito pong halos sunod-sunod na araw po is more on vision po yung ating pinag-uusapan or binibigay na mensahe para sa mga collective and sa mga healers and sa mga viewers. Okay? Ibig sabihin po nun talaga po, kailangan po natin sundin yun, ano? Especially po sa mga naka-resonate. So, wag po natin siyang i-ignore kasi po yan po is talagang mensahe po from God. Okay? And from your ancestors, spirit guides, ganyan. No? So, hindi po biro yung vision na yun na i-share ko po sa inyo. Okay? Now is sa mga makaka-resonate naman po today, no, is please paki-subscribe po ang ating channel kasi po paminsan-minsan po talaga meron po tayo pasundot-sundot na mga love reading, no? Sa meron po tayong mga ganyan, love reading, pero more on spiritual po tayo talaga, spiritual reading. Kasi po itong content natin na ito, special po sa mga bago pong napasilip or napadaan po dito sa ating YouTube channel, it's ano po to, about po to sa mga spiritual awakening and dun sa mga bago lang po, no, parang gumagabay-gabay pa lang po sa mga sa spiritual journey, no. So kaumpisa pa lang po, no. So sa mga bagong healer, yan, ano po to, suwak na suwak po sa inyo to. Okay? So now is gagamit po tayo ng sa love reading po is gagamit po tayo ng oracle, tarot, dalawang tarot and dalawang oracle po gagamitin natin. Okay? So now, syempre po, kailangan po muna natin humingi ng basbas. This is all about love reading. So hopefully, this time is, tingnan po natin kung magbibigay po ng warnings and kung meron na po bang changes sa mga love life po ninyo or is it getting parang worst po ba or better, no? So, syempre, hopefully, for the better po tayo. Okay? So, sa mga nag-avail po ng mga amulets is maraming salamat po sa lahat po na nag-avail ng mga amulets. Sa mga gusto pa po mag-avail, PM lang po. And sa ating pong Divine Mercy na candle, hindi ko lang po siya nasindihan ngayon, no? Ayan. So, meron po tayo, that's cleansing and protection po na candle, no? And, what else? Okay, sa mga magpapa-appointment po ng reading and healing, ang reading po natin is by appointment, okay? So, sa mga magpapa-appointment po is antay-antay lang po tayo, no, ng schedule. Kasi po, kung halimbawa po ngayon po kayo nag-chat, ibig sabihin po, meron na po akong line-up nung araw na yon. So, i-schedule ko na lang po kayo nun. Once na nakapag-inquire po kayo and nakapagbayad na po kayo for appointment or for reading is doon po ko ibibigyan ng slot. Okay? So now is mag-start na po tayo sa love reading. Okay? Diyos Ama, Panginoong Diyos Ama, naririto po ulit ako sa inyong harapan. Kami po ng mga subscribers, ng mga viewers, ng mga collectives, humihingi po sa inyo ng gabay, protection sa mga oras na ito. Naway ibigay po natin sa kanila ang mga mensahe na magagaling po sa inyo bilang pagpalakas po ng loob nila at bagbigyan po ng kaliwanagan ng kanilang mga katanungan. Ako po nananalangin din sa inyo, Panginoong Diyos Ama, na kami po ay lagi niyong bigyan ng proteksyon, pangkalahatan, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klaseng karamdaman at lalo sa tukso. Bigyan po kami lagi ng kaliwanagan para patungo po sa inyong kaharian. Para po magkaroon po kami ng magandang pamumuhay dito sa lupa. Bigyan din po ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman at bigyan po ng milagro ang mga ito.
sa pamamagitan po ninyo napakalakas sa kapangyarihan, banal dugo, manangal na ngalan at banal na espiritu ay magkakaroon po ng kagalingan ng mga ito at bibigyan po ng proteksyon ng bawat isa. Maraming salamat po. Amen. Okay, so mag-uumpisa na po tayo. Iano ko lang po to, no? Itong ating sage. Okay, so dito muna siya. Kasi medyo ano po siya. Okay, ayan. Okay. So, dito po muna tayo mag-start sa ating oracle, no? Bago po tayo kumuha ng mga cards dito. Ay na, mag-tarot po muna pala tayo. Tama ba sinabi ko? Hopefully, ano po, no? Okay naman po ang audio ko ngayon. Okay, so sa mga medyo mahina pa rin po ang dating, pasensya na po dahil ito na po yung loudest. Okay, ito na po yung pinaka the best, no, na malakas kong boses. Pag tartida, meron pa pong microphone yan. Pagka ano po is, ay nako, hindi ko na po alam. No, so pagtiyagaan nyo na lang po, pasensya na po. Okay, so dito muna tayo sa ating tarot cards. Okay, so para sa collective, ano po ba ang update para sa kanyang love life, love life? Ano na po ba ang meron? Love life. Yan. So tingnan natin kung ano ang ibababa ng ating cards for you, collective. 1. Tingnan po natin. Kukuha po tayo dito ng siguro mga 5 cards, no? 5 cards para sa iyo, collective. Oops, kitty, whoops. Oops, okay. Oops. 3, 4, 5. O, yun. O, diba? Jackpot. 5 na yun. Okay. So, ito ang unang bumagsak. Charan! Page of Cups. Wow! Meron kang parating na new love. Love message. No, so ibig sabihin merong magpapakilala sa iyo, merong darating na bagong pag-ibig sa iyo, collective. No, meron darating or merong magpapakilala, merong madadapa sa harapan mo na makikilala ka, may babangga ka, alam mo 'yon, yung makakasalubong mo, mababangga ka, parang love at first sight ang dating. No? So, yan ang meron ka ngayon. So, dito is, yun nga, talagang, andun yung, para kang malalove at first sight dito sa makakasalubong mo or sa makakilala mong bagong pagmamahal. Wow, that's a good news, ha? Bongga. Bongga ka, Jai. Bongga. Okay, so dito tayo sa 4 of Pentacles. Pagsusunod-sunurin na natin yan. Okay, so we have the 4 of Pentacles. So sinasabi dito na, kumbaga, itong makikilala mong love na to, no, na parang na love at first sight ka dito, collective, no? Parang ayaw mo nang alisin yung paningin mo sa kanya, parang gusto mo nang spend yung oras mo sa kanya. Is ito yung parang andun yung gusto mong bigyan to ng parang pakiramdam mo dito sa taong to, sa nakilala mo dito sa person na to, is parang kailangan niya ng katulad mo na magpo-protect sa kanya, no? Parang nakitaan mo to ng parang kahinaan, no, parang ganon, parang na-attract ka sa kanya dahil parang masyado siyang soft, no, masyado siyang soft na hindi mo parang ini-expect na, pero kung makikita mo siya personally, no, as in face to face, is andun yung meron siyang strong personality, parang ganon yung ini-expect mo sa kanya, pero ang totoo is andun yung mahina siya, no, mahina. No, mahina tong nakasalubong mo na tao na to. And andito yung 8 of Swords na sinasabi na kumbaga itong taong to is na andun sa ano siya, isolated, no? Andun siya na parang ang pakiramdam mo dito is nasa stuck energy siya na parang andun yung kailangan niya talaga ng tulong like you, no? Pero itong person na to is ano talaga to, collective, ha? Talagang parang na love at first sight ka dito. No, pero nakikita mo agad or nababasa mo agad na may something wrong dito sa taong to na parang kailangan niya ng heal, no, kailangan niyang magamot or kailangan niyang someone to cry on, to lean on, gano'n, para magkaroon ng, para ma-comfort siya. Kasi yung inner self niya dito is talagang andun yung mahina siya or parang kailangan niya talaga ng tulong, no?
So now we have the King of Swords. So sinasabi dito na yun na nga, no, na kumbaga andito yung magsasabit to na sa'yo na totoo na andun siya sa meron naman siyang meron naman siyang kung ano siya matalino naman siya no, matalino siya, mental sharpness meron siya, yung ganyan. Pero yung katotohanan sa likod nun, no, na parang kahit sabihin mo successful to na tao, pero andun yun talagang meron siyang, sa likod nun is meron siyang lungkot, no, sa kaloob-looban nun meron siyang lungkot, meron siyang tinatago, or meron siyang mga past trauma na hindi niya maibulala sa iba, hindi niya masabi sa iba, no, na parang sa tingin niya siguro sa iyo pwede niyang i-open to collective kasi sa nakikita niya sa parang yun nga nako-comfort mo siya, parang ang bilis niya ring nahulog sa iyo dito, ang bilis niyang nagbigay ng tiwala sa iyo dito, no. So dito naman sa Five of Wands is sinasabi na kumbaga andun yung parang nagkaroon siya ng mga maraming competition, no? Hindi lang about sa work, kundi pati sa family is meron siyang sinasabi dito na parang member ng family niya is nagkaroon sila ng conflict, no? Nagkaroon sila ng pag-aaway, ganyan, mga tampuhan, no? Na parang yun yung dala-dala niya sa ngayon, and even parang sa circle, parang alam mo, ang gulo ng buhay nitong taong to, itong person na to, na in love ka, collective, no? Hindi ko alam kung naawa ka dito, kung talaga na in love ka no? Pero andito kasi sinasabi talaga sa first card mo na new love, no? So, tingnan nga natin kung ano pa yung pwedeng sabihin ng card. Kasi dapat 5 cards lang to So, ano lang natin, expand lang natin yung ano ba yung mga dapat niya pang sabihin. No? Okay. Wow. Okay. So, ito muna. Okay. So, we have the Chariot, 3 of Cups, and the 8 of Pentacles. Okay. So, dito sa the Chariot, isinasabi naman na mapapaano mo naman to. Parang sa pamamagitan mo is mapapakalma mo siya, no? Physically, mentally, emotionally, and spiritually. No, mabilis ang progress ng changes nitong tao and yung ano niya, yung pag-move forward niya from the past na mga naranasan nitong person na to na in love ka, no, is makaka-recover din agad-agad siya dahil sa iyo yan, ano. And dahil diyan is magkakaroon pa talaga kayo ng celebration kasi nga na-achieve nyo pareho na maging masaya kayo after ng mga nangyari, no, especially sa part niya, sa part ng person mo, kasi nagkaroon nga siya ng parang trauma do sa mga past life, no. I mean sa mga nakaraan niya ng siguro mga 2 years ago, ganyan, ano, especially sa family, sa boyfriend, ganyan, sa kung ano-ano, no. So marami siyang mga ganon na pinagdaanan, kaya kumbaga yung achievement or yung ginawa mo dito collective sa person mo is na kinomfort mo siya, hinil mo siya sa pamamagitan din siguro na lagi mo siya sinasamahan or andun yung nagtiwala siya sa'yo and nag-open sa'yo ng mga kung ano-anong mga pangyayari sa buhay niya. Unti-unti na-heal siya doon. Unti-unti gumaling. Unti-unti gumaan ang loob niya. Unti-unti nalinis yung, alam mo yung sama na loob niya doon sa mga taong umabuso sa kanya or sumalbahe sa kanya is nawala unti-unti dahil sa'yo dito collective, no? So dahil dyan sa hard work na ginawa mo, no, collective, is merong reward or meron talagang ibibigay sa iyo si God na hindi mo ine-expect dahil do sa ginawa mo. Akala mo simpleng simpleng parang counseling lang, simpleng advice lang yung nangyari. Hindi. Kasi itong taong to, itong person na to na in love ka, no, is talagang matagal nang marami siyang dinadala from her or from his heart na talagang walang nakakagamot or walang parang sa tingin niya wala nang lunas. Parang habang buhay niya lang dadalhin yung mga sama na loob na yon. Marami siya talagang pagsubok na pinagdaanan nun. Pero dahil sa'yo dito collective is nabuksan, no, and naibalik yung tiwala at alam mo lahat, no? Kasi etong taong to is parang ultimo pananalig sa Diyos is nawala Pero sa tulong mo is naibalik, nagnabuhay uli na nalaman niya na talagang with the help
with your help and with the help of God is talagang merong lahat ng imposible is nagiging posible, no? So, yan yung, kumbaga, natutunan niya sa dito collective. So, very good ka naman dito, no? So, sino kaya sa inyo yan, ano? Kung sino yung collective na yan na parang naging, alam mo yun, parang kang naging pastor na nagsilbi dito sa person na to na kumbaga na in love, no? Na in love ka. Na talagang gusto mo siyang baguhin, no? Or parang ni-rebirth mo siya, parang bininyagan mo siya, no? Na gano'n na kailangan niyang mag-move forward, kailangan mong magganito, ganito dapat gawin mo, ganito ganyan. And nandun ka naman to help, no? Parang sinabayan mo naman siya sa gano'n. Okay? Very good ka doon, okay? Tingnan natin dito sa ating isang card na talaga namang napakahirap pabagsakin. Kung ano pa ang sasabihin or mensahe. No? Kasi ito, nagdidikit-dikit pa po ito. Kasi nga po, bihira ko din to gamitin. So, titingnan natin po kung ilan ang babagsak. No? Tingnan natin. Pag wala pong bumagsak, balik-balik po tayo sa dati. Bunot-bunot, chi, ganun. Pero tingin ko may babagsak naman. Hopefully, may bumagsak po. No? So, yan. So, maganda po yung gano'n, ano, na kumbaga, napakawalan mo siya sa prison, ano, napakawalan mo siya sa kulungan na matagal niya lang dinadala, no? Very good ka naman doon. Okay? Parang wala tong pag-asang bumagsak, no? Siguro pipili na lang ulit tayo. 5 cards lang. No, 5 cards. Kuha tayo ng 5 cards para dito. Okay, so kukuha po tayo ng 5 cards. Mentor. O, di ba? Pwede kang maging mentor sa nangyari. Alam mo yun, pwede kang maging mentor. Kasi nga, kaya mong kaya mong mag-advise, no? Kaya mong magsalita na alam, na nakakahikayat ka, nakaka-inspired ka ng tao at the same time dito collective. So, hindi lang to parang para sa mga dahil mahal mo to is binigyan mo siya ng pansin, hindi lang sa kanya. Actually, ito is now observed din to collective ng mga taong nakapaligid sa iyo na parang pwede kang maging counselor, gano'n, no? Sa counseling ba, no? Pwede kang gumawa ng counseling office, ganyan, no? Kasi nga, kumbaga, marunong kang mag-advise, marunong kang makisalamuha sa tao, and nagbibigay ka ng inspirasyon din sa tao at the same time. So, pagpatuloy mo lang yan, darling. Okay, so itong kukunin natin, itong card na to. Hindi itong nagbumagsak na sangkatutak. Okay? So, okay, so parusa. Okay, so parusa is merong parusa, no? Merong parusang naganap, no? Pero pinarusahan, parang parusa dito sa person mo yung nangyari. So kaya naandyan ka to be a mentor for her or for him. Okay? So maganda naman yun talaga na kumbaga, kahit naman hindi lang doon sa mga taong naparusahan, parang maganda yung ituloy mo yun na nagbibigay ka ng advice sa mga tao. No? Kamali pa ako ng pindot. My God. Kunin ko kaya itong dalawang to. Dalawa ba to? Okay, dalawa. Okay, kasi sumulpot naman siya. Okay, so kailangan niyang magbakasyon, no? Magbakasyon ka din, siguro kasama siya, kailangan, no? Para maging maayos kayo, no? Or para maging healthy yung relationship nyo. Kasi kung hindi naman magwo-workout, no? Or parang wala namang ibang mangyayari, parang hindi naman magiging maganda yung takbo, is parang ang gulo, no? Parang mas maganda yung tuloy-tuloy mo na yung pagbibigay ng importansya sa kanya, no? Kasi andun nga yung part na sinasabi mong parang napaparusahan siya, so parang ang dating, kailangan mo siyang bigyan ng time, effort, love, ganyan, kasi yun ang kailangan niya. Maybe hindi rin niya yun nakukuha dun sa iba, no, or even sa family, hindi niya naramdaman. Sa iyo niya naramdaman yan. Kaya parang dahil sa iyo naging totally healed siya. So better na magkaroon din kayo ng bakasyon, no? So andito yung sinasabi din na layuan mo siya. I don't know bakit lumabas to. Maybe merong something wrong din dito sa person mo kung bakit kailangan mo siyang layuan, ano. Maybe
talagang may problema dito sa babaeng to or sa lalaking to na talagang parang kaya siguro gano'n na maraming parang hindi lumalapit sa kanya or marami din nakakaintindi sa kanya. Maybe may something wrong talaga dito, no? Pero andun yung talagang inilaban mo no? Kumbaga andun yung ibinago mo naman siya. Pero meron nagsasabi sa'yo na layuan mo siya. Maybe may pagka-dangerous tong taong tong na-encounter mo, no? So, let's see kung ano pa yung dapat sabihin sa'yo. Kasi, hindi lalabas to Hindi lalabas yung card na yan kasi nagbigay ng warning. So, ibig sabihin, itong new love mo na ito is merong something na hindi magiging, hindi kayo magkakaroon ng harmonious relationship in the future, no? No, my God. Pero wag ka magduda, no? So, meron talagang, siguro marami nagsasabi sa'yo dito na layuan mo tong taong to. No? Marami nagdidikta sa'yo na layuan mo yan taong yan. No? Kaya eto, nagsasalita ngayon ang card mo na sinasabi na huwag kang magduda. Huwag mong pagdudahan yan taong yan. Maraming malamang kaya lumabas tong layuan mo siya is kasi maraming naninira. No, or marami kang kwento na maririnig patungkol dito, no, na ngayon parang merong katuloy pagdududa. Pero sinasabi sa'yo ng card mo, huwag kang magduda. Kailangan ka nitong taon to na in love ka. Okay? Kasi hindi mo naman to mararamdaman no, kung hindi ka kailangan talaga nitong taong to. So pagpatuloy mo lang. Ano lang, yung parang sundin mo lang yung intuition mo, sundin mo lang yung nararamdaman mo. Kasi doon ka rin naman magiging happy. Kung susundin mo kasi yung ibang tao, wala din, 'di ba? Parang hindi naman kayo nakikisama dito. Ako naman na nakikisama dito sa taong to no? And andiyan naman si God. So let go, let God, 'di ba? So kahit anong dikta sa ng mga tao na layuan mo siya, for sure na hindi mo naman lalayuan. Dahil meron din nagsabi rito na card mo na huwag kang magduda. Huwag mong pagdudahan yung mga ina-act nitong person mo kasi lahat naman na sinabi niya sa'yo is totoo. Na talagang siya is parang na-traumatize, ganun. Okay? So, tingnan natin kung anong susunod na kabanata. Charan! Wow! So, meaning, yung gayuma is nabaklas na. Congrats! Kung sino man to congrats! No? Talaga nabaklas na ang gayuma. Perfect! It's perfect! O, diba? Napasok pa ako ng kandila. Ayan. So, yung ibig sabihin yan, yung dahil dyan sa pagkakausap mo sa kanya, dahil dun sa mga sinasabi mo sa kanya, no, na siya pala is parang, biktima ng gayuma. No, biktima siya ng gayuma, pero nabaklas mo. Matagal niya na itong dala, kaya talagang parang siya, alam mo yun, parang bored, parang depressed, stress, mga ganyan, parang ganun yung itsura niya. Kasi nga, kaya pala may salita rin na parusa dito. No? Kaya pala may parusa. Kasi, etong taong to is pinarusahan or parang ginawan nga ng ganyang gayuma. No? Parang parusa na to sa kanya dito sa person mo, no? Which is ikaw yung mentor na parang ikaw ngayon yung sa kanya, nag-enlighten, no? Merong enlightenment na naganap sa pagkakakilala nyo, sa pag-meet nyo. No? Meron. Talagang si God is may purpose talaga Hindi kayo pagtatagpo ito kung walang purpose si God. So dito, sa pamamagitan mo dito collective, is nabaklas yung gayuma sa kanya. Ang galing mo dun, ha? O, diba? Yung sa pakikipag-usap mo lang. Ang kagandahan lang din nandun, is in-accept niya or nakikinig siya sa mga sinasabi mo sa kanya. Yun lang ang maganda doon. Okay? So, let's see kung ano pa. Ay, diba? Magbabalik loob na siya sa Diyos. Amen. Diba? Kasi meron nga dito sa card na sinabi ko dito sa first deck natin, yung sa tarot, no, na kumbaga, andyan yung sinasabi na parang kailangan lang talaga, kinausap mo siya na gano'n, na kailangan niya rin bumalik sa kay God, no, para i-let go, let God na rin yung mga nangyari. Kasi nga, kumbaga, yung mga ganyan namang pangyayari is talaga na pagdadaanan po ng tao. No, lahat po ng mga pagsubok is sa pagdadaanan naman po talaga ng tao yan. Nasa sa atin na lang po kung paano natin yan dadalhin, paano natin yan lulusutan. Pero nalulusutan po natin yan na madali at napakabilis, no, pagka
ang nakaagapay po sa atin is ang Panginoon nating Diyos, no? So, yun yung ginawa mo dito, no? So, talagang parang ano ka na rin dito talaga, no? Para ka na rin healer, no? Na andun yung talagang, actually, malamang ikaw, ito is para din to sa isang healer na encounter ng ganitong sitwasyon na nakakilala ng isang person na talagang pakiramdam niya is parang may mga past, trauma, no? Mga problema sa buhay ng mga nakaraan, no? Okay? So, maganda yan. Charan! Ano to? Bundok! Okay. So, malamang, etong taong to, no? Etong taong tong may gayuma, no? Is sa bundok to niritwalan or doon siya ginawan, no? Or doon siya parang ginawan ng something, no? Bawat spell work, no? Black magic. No, so diyan siya ginawan sa bundok na yan kung saan para magkaroon siya ng lutang na pag-iisip, nga ganyan na parang magalit sa kasi ang nangyari dito sa person mo is simula nung nagkaroon siya ng karga na gayuma, parang lagi siyang galit sa tao. Kaya parang wala siyang kakampi kasi nga lahat inaaway niya. Parang mo yun kasi nagkaroon ng manipulation dito kasi every time na may karga ka na ganyan is manipulation ang umaandar. Okay? So, yan yung isa sa pinaglagakan ng maaring garapon, maaring picture niya, or gamit niya sa bundok, no? Pero ang maganda lang talaga dito is, siya, kumbaga, nandun yung nag-heal siya sa pamamagitan mo, okay? Wow! Okay. So, may insekto sa katawan mo dito, collective. My God, parang lumalala, Parang may lumalalang sitwasyon. Parang ang nangyayari tuloy ngayon dito, etong person mo na ito, no, is merong ginagawa sa'yo. No? Na parang ang nangyayari ngayon dito is nagbabalat kayo siya. Parang pa-victim, no? Pa-victim to. No, naging pa-victim siya. Para lang kinuha lang niya yung loob mo, para lang maging komportable ka sa kanya, pero may hidden agenda siya. My goodness. No? Ganun. Meron siyang hidden agenda. Meron siyang gustong gawin sa'yo. Ganon. Let's see. Mahirap mag-isa. Yun ang iniisip mo, collective, no? Na mahirap ang mag-isa. Kaya parang etong na-meet mo na person na to, na person mo na talaga na in love ka, is parang andun yung willing kang baguhin siya, no? So, parang ka dito, parang sapalaran na, no, yung ginawa mo sa kanya. Ay, ka dito talaga, ha? As in, tinamaan ka dito. As in, true love to, ha? Na parang willing kang baguhin tong pagkatao nito. No, kahit na alam mong ikaw ay binabarang na niya, ikaw ay ginagawa na niya ng black magic, pero nandiyan ka pa rin para sa kanya, para mahalin, na umaasa na mababago mo siya. No? Dahil ando naman yung inaano mo na parang nagbabalik na nga siya sa Diyos. Pinapakita niya sa'yo, no, na nagbabalik na siya sa Diyos. Kaso, andun nga yung may ginagawa pa rin siyang hindi maganda sa'yo. No? Meron tong agenda or meron tong gustong gawin sa'yo na parang pinag-aaralan niya yung mga kilos mo as a healer, no? Tama. Healer nga yung ko dito, collective ko. Masyado ka mabait. No? Masyado ka mabait. So, isa yan sa magpapahamak sa'yo pagka masyado ka malambot, masyado ka mabait, masyado ka mapagbigay. Alam mo yon, aabusuhin ka talaga ng tao dito. Which is ito yung ginagawa sa'yo ng person mo ngayon. No? So, kinuha niya yung hindi naman sa kahinaan mo, no? Pero yan yung masyado kang masyado kang lovable, no? Masyado kang mabait, masyado kang mapagbigay, yung ganyan, which is talagang maganda naman kasi andyan naman talaga ang Diyos, hindi naman natutulog, no? Andyan yung bahala na si God kung ano yung gagawin niya rito sa person mo. So gawin mo lang kung ano yung nararapat, no? Ipagpatuloy mo yan dahil sa pamamagitan mo is gumagaling naman siya, sa pamamagitan mo is nabubuksan naman unti-unti ang isip niya, hindi nga lang biglaan, no? Pero andun yung may kagalingan.
may kagalingan naman, ano. Yun nga lang, kahit na ganun ang ginagawa mo sa kanya, binibigyan mo na siya, o binibigyan mo siya ng focus, binibigyan mo siya ng kabutihan, still sinasalbahe ka niya. Pero ganun pa rin ang ginagawa mo. Kasi ayaw mo nang mag-isa. No, gusto mo nang magkaroon ng partner in life. So, andun yung talagang, yung risk is talagang tinake mo na. No, parang by hook or by crook. No, is ipaglalaban ko to, pagagalingin ko to, ibabalik ko to sa Diyos Ama. Go lang. Go lang, okay? Go lang. Okay. Okay, so kuha pa tayo ng isang card. Isang card na lang, tapos punta na tayo sa ibang deck. Kuha na tayo sa ibang deck. Deck. Let's see kung ano yung susunod. Charan! Ay, aray ko. Oh, mahal ka niya, pero mahal niya din yung, ano yun? Mahal niya din yung isa. Oh, paano na to? Pagka ganito ang nangyari. 'Di ba? Mahal ka niya, pero mahal niya din yung isa. 'Di ba? So, meaning, may gamitan nga na nangyayari. No? Parang, nabaklas nga yung gayuma, pero, andun yung, mahal niya pa rin yung isa, pero mahal ka niya. So, andito yung nagkakaroon na siya ng confusion kung sino sa inyong dalawa. No? Pero andyan ka talaga no? Andyan ka dito. Andito ka collective para intindihin siya or para magkaroon nga siya ng kaliwanagan or parang ibibigay mo yung best mo para makapag-decide siya ng tama kung sino yung pipiliin sa inyo. No? Andito ka. Mahirap tong pinagdadaanan mo, bebe. Mahirap, no? Na kumbaga, parang ginawa kang panakipbutas nito, na parang na-meet mo siya halfway, na parang lutang siya, malungkot, may problema, no? Then, andun yung na-cheer up mo na siya, andun yung naibalik mo na yung sigla, pero sa huli, parang ang nangyari is na-realize mo or nalaman mo na meron pala siyang iba, na mahal ka niya, pero mahal mo din siya. Mahal ka niya, pero mahal niya din yung isa. Sakit nun, no? So, paano nabaklas? Paano napasok dito yung gayuma, no? Bakit nabaklas? Anong nabaklas do sa gayuma? No? So, parang ang nangyari dito, itong person mo is galing siya sa gayuma, no? As in, nakilala ka niya, meron pa siyang kargang gayuma. Yun nga lang, wait lang po, Parang OA na po tong aking kinembers. Okay. So, ayun na nga. Kumbaga, nung time na na-meet mo siya is parang ang nangyari, yun nga, parang broken siya, ganun. Pero hindi niya naman to totally agad sinabi sa'yo, no, na mas matindi yung napagdadaanan niya dahil nga doon sa gayuma ever. Mga ganyan. No? So, parang andun yung confusion niya na parang meron siyang gusto pero hindi siya sigurado dun sa pagmamahal na yun. No? Kasi nga parang may nagtatalo. Pero kasi ganun po talaga ang ang love, no? Yung ang gulo ganito po kasi yun. Yung person niya, ito yung person mo, no? O itong girl mo, or itong lalaki is meron siyang karelasyon, no? Kaso ito yung karelasyon niya is andun yung ginayuma siya. No, ginayuma siya. So andun yung pero ayaw na nitong person mo doon sa boyfriend niya or girlfriend niya. Pero nag-i-insist tong person mo sa kanya, no? Parang ayaw niya na pero ginayuma nga siya. So andun yung talagang ang gayuma po kasi talaga is pagkapuso doon sa original pero yung mind doon sa third party. So ang nangyayari ngayon, alam mo yun, parang ang nangyayari ngayon is nagkakaroon na ng conflict sa kanya. Parang andun na yung sino ba pipiliin ko sa inyo? Mahal ko pa siya, pero mahal din kita. Yung ganun. So, andun na yung nalilito na siya kung saan siya pupunta, saan siya talaga mag-stay, kung kanino niya ba talaga bibigay yung pagmamahal niya. Hindi niya nga alam kung kanino. Pero gusto ka niya, mahal ka din niya. No, kasi dahil sa'yo, nakabangon siya, ganto ganyan. Pero, meron pa rin siyang pagmamahal doon sa kabila.
pero hiwalay na sila or wala na silang ganun hindi na sila ganun. I mean, may communication sila pero hindi na ganun katulad ng dati na parang alam mo yon, na goods pa sila. Ang nangyayari kasi is nagkahiwalay man sila pero andun yung mahal niya pa rin pero mahal ka rin niya. So parang hindi pa rin siya ready to pumasok sa another relationship, no? So ganun na nangyayari, no? So let's see kung ano yung sasabihin ng ibang cards dito sa ating tingnan natin yung past life ng ng person mo, collective, kung ano ba talaga ang meron, bakit ganito ang gulo ng buhay niya, Mariosep. Tingnan natin. Okay? Tingnan natin kung anong buhay niya. Bakit ganon? Yun, may dalawa. Okay, so ito muna. Ayun. So, talagang ang pinagdaanan niya po dito is talagang, alam mo yun, life and death, no? Na sitwasyon na talagang parang ito ay talagang broken hearted talaga to, kaya talagang nung nakilala mo siya is talagang parang lutang na lutang siya na parang wala na siyang gustong kausapin na kahit na sino. Paswerte ka nga at parang in-entertain ka niya pero even yung family member niya is hindi niya makaharap, even yung close friend niya hindi niya makaharap dahil nga sa nangyari, no? So yun ang nangyayari sa buhay niya. And now, since dumating ka sa kanya, no, parang ikaw na yung kino-consider niya na parang ikaw yung true love, no, na sinasabi, no. So, meron man siyang ganong past na parang talagang nag-attempt na nga na suicide halos, no, pero andun yung nakilala ka niya, no, nakasalubong ka niya, nakita ka niya, nag-offer ka na ganito, ng ganyan. So, natuwa siya doon, no? Hanggang sa naging close na kayo, nakapag-open na siya, na ganyan. So, okay. Naging okay na yung relationship niyo. Pero, andun nga yung minsan, so masagi-sagi pa rin sa kanya yung person niya. No? So, now we have parang sinasabi dito na ang nangyayari ngayon sa kanya is magulo. No? Parang, buhol-buhol ngayon yung utak niya kasi nga andun yung may feelings pa siya dun sa kabila pero mahal ka rin niya, ayaw niyang mawala ka, no, dito collective, ayaw niyang mawala ka pero andun yung bakit sumasagi-sagi sa kanya pa rin yung nakaraan, no, maybe may latak pa to ng gayuma, no, kaya ganun, malamang may ganun pa rin, no. So now is binibuild niya yung sarili niya na talagang maging maayos. As in, tinutulungan din naman niya yung sarili niya na para maging normal ulit yung buhay niya. Yun lang din ang maganda rito sa person mo, collective, na kumbaga, hindi lang ikaw ang gumagawa. Kumbaga, kahit siya, tinutulungan niya na rin yung sarili niya na bumalik sa dati or magbagong buhay na. Parang ayaw niya na rin ng mga kung ano-ano pa man. Okay, so here is talaga naging biktima siya, no? Biktima siya and this time is, kung sino man yung gumawa sa kanya ng gayuman na yan, is talagang ito na yung payback time. So, this is a revenge, no? Pero hindi ito magagaling sa'yo collective, no? Kasi ginawa mo lang yung part mo dito na binigyan siya ng kalmadong pag-iisip, pinaliwanag mo sa kanya kung ano yung dapat at hindi dapat, at ang pagbabalik loob sa Diyos, no? Kumbaga, andun yung inilapit mo siya sa Panginoon, kaya andun yung, alam niyo yung makarinig lang kayo ng mga homily, napakalaking bagay po niyan, no? So, kaya, tuloy-tuloy mo lang yan na bigyan siya ng mga words of God, words of wisdom, mga ganyan, mga pangaral, laging paalalahanan, ang laking tulong, no? Ang nakakatuwa lang dito sa person mo is tinatanggap niya and nakikinig siya sa'yo. Hindi ka niya dito pinagmukhang parang, alam mo yon yung pinagmukhang may something sa utak, yung ganun. Kasi alam niyo naman sa mundong spiritual, iba po ang iniisip ng ibang tao. No, parang tayong may mga ganitong is pagka hindi nakilala or hindi talaga pa nila alam na kung ano yung meron tayo is ang tingin po nila sa atin baliw, no? So yun lang ang maganda sa kanya, tinanggap ka niya and kumbaga lahat ng mga sinasabi mo sa kanya, no, is talagang ginagawa niya. Okay? So wag ka mag-alala dahil andun na yung revenge, no? So, hindi naman yan nanggaling sa'yo. And here, is sinasabi dito na magkakaroon ng talagang pagkakasundo.
no? Magkakaroon ng pagkakasundo and magkakaroon ng talagang judgment day. Okay, so meaning isinerserve na rito ni God kung ano yung nararapat para dito sa person mo na ginawa sa kanya nung person niya, no? So andito yung makikipag-ayos or magkakaroon din kayo ng parang magandang samahan or kahit sila ng person niya, nitong person mo, no? Magkakaroon at pagkakaroon kasi andito yung ma-experience itong ng person mo na may ginawa siya sa kanya na kailangan niyang pagbayaran. So andito yung hihingit ng sorry dito sa person mo para makawala siya doon sa revenge na sinasabi. Okay? So now, let's see kung ano pa yung mensahe. Okay, so let's see kung ano pa ang sasabihin ng iyong card. Yun. Okay, so we have 3 cards. Okay, so ito muna. Oh, see? New love na naman. So, talagang yan ang true love mo. Yan ang new love mo. So, talagang meant for each other kayo. Wala nang wala nang keme, wala nang kawala. Kasi, dito pa lang, no, is may new love ka na. Ayan, napakaliwanag niyan. New love. And dito sa third deck natin is new love pa rin. So, talagang kayo talaga ang para sa isa't isa na talagang a new person has steered your romantic feelings, no, na talagang nandun yung emotional intense emotion is na andyan, no, na talagang tinamaan ka ni Cupido dito, promise. Okay, so ito yung sumunod So now is it's time to disconnect from the world. So meaning parang sinasabi dito na kailangan iwan nyo na yung mga nakaraan, no, tapos na. Yun yung din sabihin mo doon sa person mo na kung meron siyang, alam ko na sinasabi mo to kasi kumbaga ito is ano lang to, parang confirmation na lang to, no, or clarification doon sa mga unang readings natin na kumbaga iwan niya na yung mga nakaraan niya, no, iwan niya na yung mga pagsubok na pagdaanan niya. Talagang lahat naman tayo ng tao is talagang may pagdadaanan. So ano na lang yun, gawin niya na lang part of history. Parang gano'n, no? Lesson learned, yung mga ganyan, no? So, very soon is magkakaroon ka and yung person mo ng very clear na mga decisions and mga ganyan, no? Na kung ano yung mga gusto nyo sa buhay in the future, no? Or sa ngayon, no? Kumbaga, meron kayong mga plans ahead and yung sa ngayon, no? So, yun na yung tutukan nyo ngayon. So, kung meron mo magumugulo, especially yung person mo, pag-usapan nyo na lang, okay? Kasi past niya na naman yun So, wala nang wala nang kinalaman sa inyo yun. Kaya kumbaga, ito na yung time to parang alam mo yun, to move forward and to let go yung mga past, no? And i-let go, let God nyo na yan pareho. And hoping na kayo dito collective, no, kung sino man sa inyo ang naka-resonate nito, is ang wish ko is magkaroon na kayo ng kapayapaan at puno ng pagmamahalan sa mga susunod na araw. Basta i-continue nyo lang po yung connection nyo kay God, lalo ka na dito collective, no, na nagbigay ng kaliwanagan dito sa person na to. So, ang kailangan mo dito is i-guide pa siya ng i-guide. Huwag kang titigil. Pero alam kong hindi, dahil alam kong mahal na mahal mo to, no? So, kaya kumbaga ikaw is ka dito parang alam mo yon, ginawa mo ang lahat para mag-success ka, no? Para to achieve kung ano yung gusto mo pang mangyari. Naging challenge sa'yo to, tong na-meet mo na person na to. So, pero nakakatuwa kasi nalagpasan mo, no? So, maraming salamat and that's our reading. And click po ang subscribe button, no? Lalo na po sa mga naka-resonate, and paki-like and share, and click din po ang notification button ng ating notification button, yung bell, no? So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless. Bye!